namin sa ospital bukas. Bakit? May lagnat. Tapos aalis kayo. Opo, wala kayong magawa po. Bukas aalis na kami. Ang anak ko po, may lagnat pa. Dawa po ako sa kanya. Kung hindi ako sana nakaganito, hindi sana ganito nangyari sa pamilya ko. Dahil po sa akin, nakaganito po. Nadamay po sila lahat. Sobrang sakit. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Ayan, habang nag-iiyakan din po yan. Si nanay, si ate. Mag-iingat kayo dun, ha? Ha? Nak, iingat kayo dun. Papagaling ikaw. Mahingi rin ako ng pasensya sa inyong lahat. Ano, nanay? Ginawa ko naman po yung best ko. Kaya nga lang siguro talagang ganon. Malay nyo naman, yung tao na higit na makakatulong ay nandun sa malayo. Wala po rito. Basta mag-iingat lang kayo, ha? Kung saan man po kayo magpunta. Parang nasilip na nila ako. Naalis na kasi itong mga tubukas eh. Sarado yung pinto. Sa may bahay, saradong sarado. Binuksan ni Kuya Benji. Nanay! Ako ba'y pwede pang pumasok? Ano? Hello? Wala po. Ay, naka-ready na nga. Ay, ate. Naka-ready na nga yung mga gamit nila. Hindi na kayo magpapapigil. Hello? Ay, naka-ready na nga yung gamit nila. Okay lang lagyan natin muna si Kuya Wilfredo ng kumot. Pagupit sa amin. May lagnat po sa Alexander. Ha? Namin namin sa ospital bukas. Bakit? May lagnat. Tapos aalis kayo. Opo, wala kayong magawa po. Hello, baby. Ay, kahirap. No choice na talaga. Kasi sa ayaw at sa gusto kailangang umalis bukas. Kasi wala na kayong titirahan bukas. Wala na. Ay, grabe. Naka-ready na yung gamit nila. Halos wala na akong sasabihin eh. Ano, ate? Nasabi na natin lahat sa kanila. Lahat po ng aming panawagan. Yan. Wala. Hindi ko na po alam yung sasabihin doon sa pamilya ni Kuya Wilfredo. Lalong-lalo na ganito yung kalagayan. Alis sila ng ganyan. Malungkot si ate ko. Tapos yan si baby. Nilalagnat pa. Ang hirap. Tapos yan si nanay ko. Yung pag-alis na ito dito. Ngayon yung pag-alis nyo rito, sa Palaran lang to. Papunta ng Manila. So talagang no choice na. Kailangan Wala talagang na. Wala na kami bahay. wala na kayong tutuluyan. Simula bukas, wala na talaga. Wala na. Yung mga kababayan, wala na, halos wala na po. Hindi ko na alam kung ano pa yung sasabihin ko. Kasi, ginawa naman natin lahat, nanay. Kaya lang, siguro, ganun talaga. So, yung mga kababayan, hindi ko talaga matanggal yung tingin ko rito sa baby. Kitang-kita talaga yung kulay ng labi niya, oh. Masama na ang pakiramdam mo. Ha? May init siya dahil sasama rin sa amin sa ospital. Kasama nyo rin. Muli, yung pong pag-alis nila dito bukas ay hindi po yun kagustuhan na umalis. Kasi aalis po si na Kuya Wilfredo dahil wala na po silang ibayad sa bahay. Ano, kuya? Opo. So no choice na po sila kung hindi iwanan na itong kanilang tirahan. Kaya lang, yun nga pong pag-alis nila, kung saan man sila pupunta, yun po sa Palaran lang. Ano nga, kuya? Hopefully, mag-grant po na maipasok si Kuya Wilfredo sa hospital. Kaya lang, ito nga talaga, kuya, nakakalungkot. Nilalagnat pa pala si nilalagnat si baby mo. Anong oras na alis niyo bukas? 11 po. 11 ng tanghali. Opo, 11 ng tanghali po. Yun po ang aking po, na lawa po ako sa anak ko po kasi po na may lagnat pa bukas, wala silang matiran. Labas na sila matulog. Humingi na ako ng tulong. Kahit sa anak ko humingi ng tulong,
na-iron na sila may gaan doon. Kasi mahirap talaga, wala matiran. Baka madalas umulan, init, ulan, wala po silang tamang matulugan. So katapos may lagnat pang anak ko po. Bukas pa alis, ngayon may lagnat. Baka lalo lumala doon sa ospital kasi po marami pong sakit doon ng mga ng anak ko po. Baka mawaan po siya ng sakit doon. Kasi po, ang gusto ko lang sana mangyari na lang, hindi na ako magpapasok ng ospital. Gusto ko sana, sinabihan ko mama ko po na kahit doon lang kami ni Senator Tulfo matulog sa labas, baka sakali lang na mayroon makakita sa amin ng maawa para lang po may matuluyan sila. Kasi po, hindi ko po kasi na makayanan na ako may mahigaan, ako ng maayos na mahigaan. Sila nasa labas lang po sila. Ako nandun ako sa tamang higaan. Pagkatapos ang anak ko po mahiga lang sa tabi-tabi ng kalsada. Yun po ang iniisip po. Hindi ko po makayanan na sila doon sa labas, ako nasa loob ng ospital. Sobrang sakit. Hindi ko na alam kung ano sasabihin. Ayan, habang nag-iiyakan din po yan. Si nanay, si ate. Nung mag-iingat kayo doon ha. Ha? Nak, iingat kayo doon. Papagaling ikaw. Sobrang hirap po. Lalo na po, may lagnat yung anak ko. Nasa labas lang po kami. Ito yung anak ko na nasa labas lang po. Higa din po sa labas ng ospital. Saka yung mami ko. Kawawa po dahil may lagnat pa po. Nay, gustong-gusto ko kayong tulungan. Ginawa naman natin lahat. Ako'y humihingi rin ng pasensya sa inyo. Ginawa ko naman yung best ko para kayo mailapit po ng tulong. Kaya lang, siguro ganun talaga. Ginawa naman natin lahat. Nanawagan tayo. Kaya lang, medyo mailap sa ngayon. Malay nyo naman, yung pong paglayo nyo dito sa, pag-alis nyo ng Batangas, dun sa pupuntahan nyo, ay matagpuan kayo ng higit na makakatulong sa inyo. Ha, ate? Huwag nang iiyak. Nalulungkot ako pag naiyak ka. Ha, nanay? Dasal lang po. Ha? Ginawa na naman po namin lahat. Ginawa po yung best, no? Para manawagan po para sa kanila. Kaya lang, yun nga po. Another po to. Hindi ko na rin po alam kung ano sasabihin. Kasi talaga naman from the start, ayan, patuloy po yung aming pananawagan. Pinapakita natin yung kanilang kalagayan. Kaya lang, siguro talagang ganun. Maybe, yun lang nanay ang dasal ko. Sa pag-alis nyo rito sa Batangas City, kung saan man kayo pupunta, hopefully, matagpuan kayo ng mga tao na higit pong makakatulong sa inyo. Sana. Kasi sa ngayon talaga, Kuya Wilfredo, yan, kita mo naman, ginawa ko naman lahat. Talagang pumilit ako na makalapit ng tulong. Kaya nga lang, sa ngayon lang talaga, kung meron man akong natanggap, medyo lang, para dun sa inyong pangangailangan, ay 1,350. Hopefully naman, kahit kayo wala na dito, marami pa rin makakita ng inyong kalagayan at matulungan kayo. Malay mo naman yung pag-alis nyo, di ba? Matagpuan kayo ng mga tao na higit na makakatulong sa inyo. Sana po. Mahingi rin ako ng pasensya sa inyong lahat. Nanay, ginawa ko naman po yung best ko. Kaya nga lang siguro talagang ganon. Malay nyo naman, yung tao na higit na makakatulong ay nandun sa malayo. Wala po rito. Basta mag-iingat lang kayo ha. Kung saan man po kayo magpunta. Kuya Wilfredo. Maraming salamat po kay Benji. Kahit ngayon, natulungan niyo po kami. Malaking bagay na po ito na tulong sa akin ngayon. Kahit pang baon lang po. Bili lang po ng mga gamot ko po. Salamat po sa lahat ng tumulong sa akin po. Sa inyo pong lahat. Maraming salamat po.
magpatuloy pa rin kami kahit mahirap. Kasi wala na po kasi kami magawa. Kung hanggang saan po kaya ko po, patuloy pa rin kami. Hindi kasi po pwede ipakita po ngayon dito sa video po kasi bawal po kasi. Pero po, kung gusto niyo po makita ang kalagayan ko, bisita lang kayo sa aking Facebook page po. Para maalam ninyo po ang kalagayan ko na grabe, sobra lala talagang kalagayan ko. Sobra sakit. Tagkatanggal ng ng sugat ko, gamot po, pagtanggal ko, grabe, sobra sakit. Pero kinaya ko para sa anak ko po. Para lang po na hindi ko po gusto iwan ng anak ko. Iniisip ko po na sana po gagaling na po ako para hindi na sila lalong problema sa akin. Hindi na po sila lalong mag-isip sa akin kung wala na po akong sugat. Magawa na nila po ang gusto nilang magawa. Sana po may mga tao po na maawa sa akin po. Tulungan niyo po kami. Kasi po mahirap talaga. Pupunta na kami bukas. Wala na kami matirhan doon. Sana po maawa po kayo. Maraming salamat talaga ni Kuya Benji. Kung hindi pa rating dito si Kuya Benji, wala talaga kaming baunin doon sa Maynila. Maraming salamat po sa lahat po. Kamambalin siya po. Maraming salamat po, ma'am, na malaking bagay na po natulong mo sa akin. Kuya, natatanda mo nung nag-live tayo nakaraan? Ayun, no choice po ako, kinailangan ko pong i-delete kasi may violation po yung live. Meron ako ibinigay sa inyo that time, di ba ate? 749. Ayun, maraming salamat din po sa account number 4584. Na-delete nga lang po yung live, doon ko po ibinigay sa kanila. And then maraming salamat kay bro Alvin Bisonya, 1,000. Kay Ma'am Ruby Marcaida, 350. Maraming pong salamat. So, yun po mga kababayan. Medyo masakit to. Kasi nga, walang katiyakan po yung pupuntahan nila. Please pray for Kuya Wilfredo. Please pray for his family. And sana, hindi ko na po talaga alam kung ano po yung sasabihin ko. No words can express kung ano po yung pinagdadaanan ng family na to. Basta, let's pray po. Pagdasal po natin sila. At yung may mga kakayahan pong matulungan, please, nagsusumamo ako para po sa pamilya ni Kuya Wilfredo. At para masigit po natin silang matulungan mga kababayan, please share this video po.